talagang magapay po sa malagawain ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos po magbalik na maraming beses sa inyong lahat ng mga pagpapala. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo po'y dadako na po sa banal salita ng ating mahal na Panginoon. Ito po'y dadalhin po na ating minamahal Brother Joshua Dominguez. Praise the Lord. Praise the Lord. Bishop, beloved Sir, Brother Ding Castro. Minamahal tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Taas po natin ating mga kamay. Isuko po natin lahat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. There's Heavenly Father, there's Jesus. Thank you so much for unwinding part of our service from MC Joy po solemn song. This morning giving, most of all to your praises to God, to move our midst. Once again, ikaw ba yung throne of grace, visit you, God, please forgive us. Those very beloved Pastor, well, Elizabeth Almeida, agbalay mo madalang salita, O Diyos, na wala pong magagawa, naway ka mag-anoint, alisin mo mahadlang gawa ng kaaway, demons of hindrances, demons of doubts and belief, cast out our midst right now. We bless you one in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. At pwede na po tayo makabalik sa ating mga upuan. Praise God. Babot po natin, the highest praise, glory, honor, and majesty belong to our loving Savior, Jesus Christ. And we give double honor to our beloved parents in the Lord. Mga pag-alala sa mga katuruan ng ating beloved Pastor, Weldes Suada Almeida, and beloved San Pastor Lina C. Almeida. And pinapabot po din natin pag-respect sa ating mga beloved Almeida family, beloved children, and to our beloved brethren, good afternoon. Beloved co-workers, co-preachers, ating mga beloved ordained preachers, at sa ating mga bisita, kung mayroon man tayong mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ito po sa dako ng Cebu Central, Visayas. At sa lahat po ng ating mga livecast viewers, magandang hapon po at sa lahat ng naabot ng ating tinig, magandang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord! At ngayon po mga minamahal, ating pong buksan ang ating banal na kasulatan. At sundan niyo po ang mga talata or mga verse na ating pag-aralan. At ating pong topic ngayon about peace be still. Umayapa ka. At ito po'y sinabi ng ating mahal na Panginoon sa Kristo nung kanya pong inutusan mga minamahal ang hangin o bagyo. Talagang pumapayapa. Talagang sinusunod po siya o tinatalima ang tinig ng ating mahal na Panginoon. Ito po yung ating mababasa ngayon, mga minamahal, from the book of Mark chapter 4, verse 35 up to 41. Henry? Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, Kapitulo 4, ang talatay 35 hanggang 41. At ng araw ding yaon, ng gabi na, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang bayo. At pagkaiwan sa karamihan, ay kanilang dinala niya sa daong, ayon sa kanyang kalagayan. At mayroon siyang kasamang ibang mga daong. At nagbangon ang isang malakas na bagyo, at sinalpukan ang daong ng mga alon, na anupat ang daong ay halos natitigib. At siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutson, at siya'y ginising nila, at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyo mapahamak tayo? At gumising siya at sinaway ang hangin, at sinabi sa dagat, Pumayapa, tumahimik ka, at humimpil ang hangin, at humusay na totoo ang panahon. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo nangatatakot? Wala pa baga kayong pananampalataya? At sila'y nangatakot na lubha, at sila'y nagsabihan, Sino nga ito na pati ang hangin at ng dagat ay tumatalima sa kanya?
Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Na pati ng hangin at ang dagat ay tumalimas sa kanya. Kaya mga minamahal, nung nandun na sila sa laot, biglang may dumating na malakas na hangin o bagyo, nag-worry at nangatakot na po yung mga kanyang mga kasamahan dahil sa lakas ng alon. Halos matitigib na po yung kanilang sinasakyan. Subalit ating mahal na Panginoon ay nandun lang. Siya po'y natutulog lamang, mga minamahal. Kaya nung siya'y ginising, kanyang sinaway yung hangin. Sabi niya, dagat, pumayapa, tumahimik ka. At humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Ito yun po'y pinahintulutan ng mahal na Panginoon para po maging example po sa atin. Hindi sa publicity po yung hangad or pakitang tao, yung ginawa ng mahal na Panginoon. Ginawa po niya yun, mga kapatid, para maging halimbawa po sa atin pagdating ng mga pagsubok o anumang mga kalamidad. Hindi po tayo matatakot, bagkos manampalataya tayo sa mahal na Panginoon at isang tiyak na bagay, mga minamahal, haliluya, makikita po natin ang resulta na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, Diyos sa buhay makapangyarihan, na Diyos, mga minamahal, haliluya, na ating pinaglilingkuran. Balakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. All people want peace and will look for it in different ways. So, isusuko ang lahat for the sake of it. So, karabihan di makatulog because there is no peace of mind. Walang kapayapaan sa isipan. Maraming mga tao na hindi makatulog dahil walang kapayapaan sa kanilang puso at isipan. Ganon yung iba sa atin. Nung tayo'y hindi pa po napabilang sa Church of the Living God, in this ministry, subalit nung tayo'y magtagal sa gawaing ito, natuto tayong sumunod sa banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. At ang ating pananampalataya ay lumago ng lumago, mga minamahal. At nakikita natin kung gaano tayo sinamahan ng Diyos sa mamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Balakpakan po natin ating mahal na Panginoon. It is God who gives sleep. In Psalms 127, verse 2. Eli? Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 127, ang talatay 2. Walang kabulhan sa inyo na kayo'y magsibang umaga at magpahingang tanghali at magsikain ng tinapay ng kapagalan sapagkat binibigyan niyang gayon ng pagkakatulog ang kanyang minamahal. Amen. Ang Diyos sa magpala sa kanyang banal na salita. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, or so He giveth His beloved sleep. So, ang Diyos, sabi nito, sapagkat binigyan niyang gayon ang pagkatulog ang kanyang mga minamahal. Ang inibig ka ng Diyos, mga kapatid, nandiyan yung kapayapaan sa iyong puso't isipan. Matulog ka na parang sanggol, walang takot. Yan po'y ating naranasan nung tayo napadako na sa gawaing ito, mga minamahal. Hindi katulad nung wala pa tayo sa gawaing ito, hindi tayo makatulog ng mahimbing. Marami tayong mga karamdaman. Nandyan pa yung mga magulong tahanan. Walang kapayapaan, mga minamahal. Subalit, tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon nung ating tinanggap si Kristo sa ating mga buhay at tayo'y naglilingkod
hallelujah, ng maningas sa paglilingkod. Tayo'y mga minamahal, hallelujah, binigyan ng kapayapaan ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo nandito ngayon, patuloy, pinanghawakan ng Diyos, sinipan tayo, karapat-dapat, napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Yung buhay natin noon, walang kapayapaan. Magulo yung ating mga buhay. Marami tayong mga kaalit, mga kaaway. At dahil masama din yung mga ugali natin, maraming mga bisyo. Walang pasensya mga minamahal, laging mainit ang ulo, hindi marunong magpakumbaba. Subalit nandito tayo ngayon, binago ng lubusan ng ating mahal na Panginoon. Malakas sa balakpak para sa ating dakilang Diyos. Two kinds of peace, God and world peace. In John chapter 14, verse 27, ating pong basahin. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 14, ang talatay 27. Ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng salibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magalumihanan ang iyong puso ni matakot man. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Sinabi nito, huwag matakot. So, ilang beses, o several times, mababasa natin sa banal na kasulatan, itong huwag matakot. Laging manalangin. Kaya katulad ng patutuo natin na napakinggan, mga minamahal, imbes matakot, nanalangin, lumuhod, humingi ng tulong sa ating mahal na Panginoon. Pinag-pray yung hangin na mag-iba yung direksyon, mga minamahal. Dahil mayroong puno doon sa kanilang bahay, malapit sa kanilang bahay. Baka matumbahan yung kanilang bahay. Noong siya nanalangin, mga minamahal, biglang nag-iba yung direksyon ng hangin at natumba yung puno ng kahoy doon sa pader, pumunta hindi sa kanilang bahay, hindi sa kanilang kapitbahay. Talagang iningatan sila ng ating mahal na Panginoon dahil sa kanyang maningas na panalangin sa ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord! Kaya napakapalad natin, nandito tayo sa buong katotohanan. Amen? Dinidinig ng mahal na Panginoon yung ating mga panalangin. Kung ikaw ay tatalikod sa gawain ito, yun ang nakakatakot. Pag nandito ka sa gawain ito, walang takot, walang pangamba. Pero pag mawala ka sa gawain ito, maging magulo ang buhay mo at marami ka ng katatakutan. Tulad ng ating mahal na kapatid sa kanyang patutuo, noong siya ay nag-backslide, grabing mga kaguluhan na nangyari sa kanyang buhay o sa kanilang pamamahay. Binaril yung kanyang anak, patay. At yung isa nagkumatos. At naging magulo ang kanilang pamumuhay, mga minamahal. Pero nung sila'y bumalik sa gawaing ito, sincero na naglilingkod, pumayapa yung kanilang mga buhay, malakas sa balakpak para sa ating mahal na Panginoon. Kaya mahirap, mga minamahal, nakakatakot, pag mawalay tayo sa kamay ng Diyos. It is a fearful thing to fall in the hands of the living God. Amen? Kaya manatili tayo sa Church of the Living God. Isang tiyak na bagay, mga minamahal. Hallelujah. Lagi kang sasamahan ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, hanggang sa katapus-tapusan ng sanglibutan. Hallelujah. Hindi ka pababayaan. Lagi kang sasamahan ng ating dakilang Diyos. Shout, praise the Lord. Panandalian lang ang peace ng world.
But ang peace ng Lord, ng ating mahal na Panginoon, it is forever. Amen? Sabi ng ating nabasa kanina, iniwan ang multitude to rest ng ating dakilang Diyos. And then, dumating yung windstorm, wave unto the boat, nagpanik yung mga tao, yung kanyang mga kasama. But the Lord was sleeping. Siya po'y natutulog lamang, mga minamahal. Kaya ang peace ng world, natutulog dahil walang bagyo. Pero ang peace ng Lord, ng ating mahal na Panginoon, may bagyo, natutulog pa rin. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Unless you get the real peace, we can never enjoy life. Amen po ba? Shout, praise the Lord. Sabi ng Biblia, we can't make our life longer. Sa mukha pa lang, makikita na yung worry. Pag lagi ka nag-worry, hindi hahaba yung buhay mo dito sa mundong ito. E anong sabi ng Biblia? Cast all your cares on Him. Casting all your cares upon Him, for He cared for you. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya. How can we? In Mark chapter 4, verse 40, kindly. Ang Ebanghelyo ayon kay Marcos, Kapitulo 4, talatay 40. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatakot? Wala pa baga kayong pananampalataya? Amen. Ang Diyos ang magpala sa Kanyang banal na salita. Bakit kayo nangatakot? Wala baga kayong pananampalataya? So pag lagi kang takot, ibig sabihin wala kang pananampalataya. Yung ating kapatiran, imbes na manatili siya doon sa evacuation center, bumalik sa kanyang bahay. Andun mga minamahal, kahit 2 pako na lang yung sa bubungan na humawak doon, mga minamahal, sa yero, pero wala silang takot. Kaya iningatan sila ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord! Nagtaka, nag-worry na yung mga kapitbahay, pati yung kanyang kapatid, mga minamahal. Pero siya nanalig pa rin sa ating mahal na Panginoon. Dahil yan po ang tinuturo sa atin ng ating ginagalang na ebangelista na galing sa banal na kasulatan na kinakailangan natin maging matapang, kinakailangan nating sumampalataya sa Diyos para makikita mo, mga minamahal, na ang Diyos, tunay na Diyos sa buhay, makapangyarihang Diyos na kumikilos sa iyong buhay, kumikilos sa ministeryong ito, kumikilos sa lahat ng mga may pananampalataya. Amen. Mayroon tayong mga kapatiran doon sa Mindanao. Maraming mga usap-usapan na may mga pirata sa lugar kung saan sila mangisda. Dahil sila po isang mga mangingisda. Sabi ng mga tao, huwag kayong pupunta sa lugar na yan dahil maraming mga pirata dyan. Papatayin kayo, kukunin yung mga makina ng yung mga pambot. Sabi ng isa, huwag tayong matakot, buhay ang Diyos natin. Basta manalangin tayo, before tayo alis, magpuri tayo. Kaya madaling araw, nagpupuri na po sila sa mahal na Panginoon. Pagkatapos mga binabahal doon, pumalaot sila. Sa tanghalian, siyempre, nagugutom na sila, mga minamahal. So, ang ginawa nila, sabi ng isa, tumabi muna tayo doon sa may isla dahil malapit na sila sa isla. Mayroong isla doon. Tumabi muna tayo doon at doon tayo kakain. Mag-relax muna tayo sandali. So nung malapit na sila sa isla, mga minamahal, nandun na yung mga pirata.
Sa tabi ng baybayin, mga minamahal, nakaposte na. May hawak na mga matataas na mga armas. Nakalinya. Nakatingin sa kanila, mga minamahal, ang dami. Talagang papatayin sila. Pero sabi ng isa, manalangin tayo, itaas ating mga kamay. Maghaliluya tayo, huwag kayong matakot. In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Sumigaw sila, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ayan, nagsabay, putok mga minamahal, yung mga baril ng mga pirata. Pero yung ating mga kabatiran, laging nag-hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ay, yung mga bala, mga minamahal, hindi umabot sa kanilang katawan. Hanggang tabi lang ng kanilang sasakyan, mga minamahal, nangahulog yung mga bala, pati yung kanilang pambot, hindi man nabutas kahit isang butas, mga minamahal. Iniingatan sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pag may pananampalataya ka sa Diyos, talagang iingatan ka na mahal Panginoon. You can't have peace without faith. Peace and faith, dili pwedeng paghiwalayin. Magkasama po yan, mga minamahal. Yung kapayapaan at pananampalataya. Amen? Hindi ka makatanggap o wala kang kapayapaan kung wala kang pananampalataya. Amen po ba? Kung mayroon kang pananampalataya, magkaroon ka ng kapayapaan. Amen? So, what is the unshakable faith? It is a perfect peace. Amen? Yung pananampalataya na hindi natitinag, that is a perfect peace. Yun ang kailangan natin, mga minamahal. Sabi ng Biblia, iyong ingatan siya sa lubos na kapayapaan, na ang pag-isip ay suma sa iyo, kapagkat siya tumiwala sa iyo. Isaiah chapter 26, verse 3. Kaya nandyan yung, pag nanyo yung kapayapaan, mga minamahal, yung pag-isip mo nasa mahal ng Panginoon, at tiwala mo na sa Kanya, ay iingatan ka ng mahal na Panginoon. Amen? Nandyan yung pag-iingat. Sinong meron nito? Shout, praise the Lord. Whose mind is stayed on. Yung mga taong nasa mind lang nila ang ating mahal na Panginoong Hesus. Lagi bang nasa isip ninyo ang ating dakilang Diyos? Shout, praise the Lord. Lahat ng may trust sa ating dakilang Diyos, yung mga nasa isip nila, ayan, nandyan yung kapayapaan, nandyan yung pag-ingat ng ating dakilang Diyos. Pag wala ka sa mahal na Panginoon, problema ang nasa mind mo. Problema yung nasa isip mo. Kaya gayon yung buhay natin na dati. Walang kapayapaan yung ating mga puso't isipan. Pero nung tayo napadako sa ministeryong ito, nagkaroon po tayo ng peace of mind. Malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. How can we have? In 1 Corinthians chapter 6, verse 19 up to 20. Kindly. Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 6, talatay 19 hanggang 20. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa halaga, luwalatin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Amen! Ang Diyos ang magpala sa Kanyang banal na salita. Tayo'y binili sa halaga. Sa ating nabasa, we are the temple of the living God. Templo tayo ng Diyos. Buhay na Diyos. Kaya kailangan magpakabanal lagi.
Hindi lamang dito sa loob ng simbahan, maging sa labas, maging sa bahay o saan ka naroon, kailangan mong magpakabanal. Hindi lang ini-required sa mga choirs, sa mga workers, lahat tayo kailangan magpakabanal. Amen. Without peace and holiness, no one shall see the Lord. Hindi mo makikita ang Diyos pag wala kang kapayapaan at walang kabanalan. Amen? Yung ating mahal na kapatid, sabi niya, na-attract siya sa mga yung mga paldang maigsi. Kaya gustong-gusto din niya magpalda, mga minamahal ng maigsi. Pero nung nagpatahi na po siya, mga minamahal, para sa uniform, dahil gusto nga niya, at dahil ang katuwiran niya, hindi po siya choir. Ayaw ng kanyang magulang, pati mga kapatid, pero ginusto niya. Dahil hindi daw po siya choir. Pero mga minamahal, nung nagpatahi na po siya, napakabuti ng Diyos dahil siya po'y pinaalalahanan ng mahal na Panginoon. Hindi na po niya naituloy yung kanyang balak na isuot ang palda na yaon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nagkaroon ng mga sugat yung kanyang mga paa. Ayun po'y paalala ng mahal na Panginoon o palo. Nung siya po'y nagsisi, mga minamahal, nagmainit sa paglilingkod, dandahan, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ye are not your own. Amen? For ye brought with a price. Kapag di mo tinanggap yan, hindi ka magkaroon ng peace. Wala kang kapayapaan. Paano mo i-accept? Ibigay mo ang buhay mo sa mahal na Panginoon. Amen? Kailangan ibigay mo yung buhay mo sa mahal na Panginoon. Jesus is the Prince of Peace. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Kung didinggin mo ang utos sa mahal na Panginoon, ang iyong peace ay magiging parang ilog. Sabi na Isaiah chapter 48 verse 18. Kaya kailangan natin natanggapin natin na tayo ay templo ng Diyos. We are the temple of the living God. Binili tayo sa halaga. Hindi na tayo nung dati. Amen. Nung dati pwede pa yon. Pero nung ngayon nandito na tayo, sa gawain ng malapang hindi na pwede. Mag-iba tayo, sabi ng Biblia. Amen. Dinala na po tayo sa buong katotohanan. Ang Diyos sa atin buhay. Nangako ng buhay na walang hanggan. Amen. Paano kung yung sarili natin yung susundin natin? Tapos hindi tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. So walang katapusan na pagsisisi yun. Samantalang pag sinusunod natin, ina-accept natin mga minamahal na tayo'y templo ng Diyos. Binili tayo sa halaga, magkaroon ka ng kapayapaan, buhay na walang hanggan doon sa piling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Yung mga patutuo natin mga kapatiran, nung bagyong Tino, sabi, matindi yun. Maraming napatay talaga ng mga panahon na yun. Yung mga kapatiran natin, talagang iningatan ng ating dakilang Diyos. Palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Dahil sa kanilang pananampalataya na talagang ingatan sila ng Diyos. Yung isa nating kapatiran nagpatutuo dahil sa kanilang pananampalataya. Nilagyan nila ng Bible yung step ng hagdanan. So, ang nangyari mga minamahal, nung tumaas na yung tubig, hanggang doon lang sa step na nilagyan ng Bible. Hindi umakyat yung tubig, pero yung mga kapitbahay was out, mga minamahal,
nasisira, pero yung kanilang bahay, iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sino hindi maglilingkod sa ating mahal na Panginoon? Gamitin natin yung pananampalataya na binigay ng Diyos sa atin. Amen! Isa pa yung kabatiran natin na sabi niya, hindi daw pumatibay yung kanilang bahay. Mga minamahal, mas matibay pa yung second floor. So, mabigat yung second floor. Plus, may baha pa mga minamahal. Tumaas na yung baha. Malakas yung baha, mga minamahal, yung agos ng tubig. Imposible hindi matangay yung kanilang bahay. Pero nandun sila sa second floor, nanalangin, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. At nakita nila mga minamahal, yung FX, yung sasakyan na FX, papunta na sa kanilang bahay, mga minamahal. As in, anod ng baha. Papunta sa kanilang bahay. Iniisip nila, delikado yung bahay nila. Pag matamaan ng FX, delikado yung bahay nila, mga minamahal. Dahil hindi matibay, talagang babagsak yun. May mangyayari sa kanila. Pero nanalangin sila, mga minamahal, na sana hindi mabunggo ng FX yung kanilang bahay. Nanalangin sa mahal na Panginoon, hallelujah, yung FX, mga minamahal, na naanod papunta sa kanilang bahay, biglang lumihis, lumiko, mga minamahal, hallelujah, iningatan sila ng mahal na Panginoon. At pangalawang miracle, yung damit na pang-choir nandoon sa baba. Dahil nakalimutan na iakyat nila. Naiwan, mga minamahal, yung mga uniform ng choir. Pero pagkatapos ng baha, umupa, tiningnan nila yung kanyang damit na pang-choir. Hindi nabasa. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord! Hindi nabasa. Oh, imposible. Pero sa mahal na Panginoon, walang imposible. Palakpakan po natin dakilang Diyos. Tunay ang Diyos sa ating pinaglalingkuran. Diyos sa buhay, mga minamahal. Hallelujah. Kaya marapat na purilo walatiin, dakilain ang banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Shout, praise the Lord. Sino hindi maglilingkod sa mahal na Panginoon? Hallelujah. Napakapalad natin, nandito tayo. Lagi tayong dinirinig ng mahal na Panginoon. Lagi tayong iniingatan ng mahal na Panginoon. Kahit saan ka magtungo, kahit anong mga pangyayari, mga minamahal, nandyan yung mga pag-ingat ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya purihin ang ating dakilang Diyos sa mga oras ito. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, ating awitan ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo umaawit, isindro po natin ang ating puso't isipan sa ating dakilang Diyos. Praise God. Hallelujah. Imbitahan po natin yung kanyang banal na presensya. Praise God. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. How good the word of Jesus. Hallelujah. 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 Ay, napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay, mga minamahal. Wala tayong may ganti sa kabutihan ng Diyos. Lagi natin, mga minamahal, ipabot ang ating mga pagpupuri. Lagi natin awitan ang ating mahal na Panginoon. Dahil yun lamang, mga minamahal, hallelujah, ang ating magawa para maluwalhati natin ang kanyang banal na pangalan. Sa mga oras ito, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Saan man ako ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, ginagabayan ang lasing. Inaalala mo aking kakainin. Maging ang si worship God. Purihin natin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa pagulong, maging sa pagkagising, Ika'y laging nagpapasig sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y
Ang
Oh, with the word of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord! Shout, hallelujah! Sa mga oras ito, mga pinamahal, magpasalamat tayo sa ating dakilang Diyos. Kasama ng mga panalangin, magkaisa tayo, patuloy tayong gabayan ng ating mahal na Panginoon. Oh Lord Jesus, Ramos, my beloved Pastor Willis Almeida, nandito kami, mahal na Panginoon, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, iyong kagandang loob, O Diyos, iyong kamanghamahang gawa, iyong pag-iingat sa amin, O Diyos, hindi mo kami pinabayaan, tunay na pagkadakila mo, mahal na Panginoon. Kaya habang kami naglilingkod sa iyo, hallelujah, kabagan mo kami, patawarin mo kami, mahal na Panginoon, at patuloy mo kami pagpalain sa lahat ng bagay, material, physical, lalo tigil sa spiritual blessing. Pakaigatan gabayan mo kami, O Diyos, sa iyong nalalapit na pagbabalik. Bless us, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Kung may problema, itaas dalawang kamay, may mga karamdaman, ating pong palayasin yan sa pangalan ni Jesus. Abas pa, beloved Pastor Willis Almeida, kami nagkakaisa, mahal na Panginoon, pamagitan ng banal na pangalan, sa pangalan mo, mahal na Panginoon Iso Kristo, kahabagan mo kami at aming sinasaway, lahat ng ulit na karamdaman, demons of cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, great anemic, high blood, obesity, trangkaso, arthritis, cast out, babas, in Jesus' name, we heal it now. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. At sa mga oras na ito, tayo po'y tumayo at lumundag tayo ng 3 times. Parang bata, walang pride. Sabay, sing it, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Shout, praise the Lord. I love you, Jesus. Praise God po rin po ating mahal na Panginoon. Makabalik po tayo sa ating mga upuan. At sa ating